Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. Sa gabi pong ito ay tayo po muli ay live. At ang topic po natin ngayong gabi ay isuko mo lahat sa Diyos 100% kung gusto mong maligtas. Tayo po ay bago tayo magpatuloy, tayo po muna po ay manalangin. Ang mga banal na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin sa oras na ito na kami po ay buhay, kami po ay humihinga, kami po ay malakas. Maraming salamat po sa pagkakataon, buhay na inyong binibigay sa amin upang kayo po ay aming paglingkuran. Amang banal, dinadalangin po namin na nawa po ang banal na spirito ang siyang sumama sa amin habang po kami ay mag-aaral ng inyong salita. Nawa po lahat ng aking sasabihin ay magmumula lamang po sa inyo. Patawarin niyo po kaming lahat sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin ngayong gabi ay isuko mo lahat sa Diyos 100% kung gusto mo maligtas. So, mga kapatid, ang tanong po na ito ay talagang napaka-importante, mga kapatid. Dahil kailangan po natin malaman kung ano bang purpose natin dito sa mundo. Ano po? Dahil dito po sa mundo ay napakaraming problema. Dito po sa mundo natin ay hindi mo malaman kung minsan darating na lang sa iyo yung matinding problema na parang gusto mo nang mawala na lang dito sa mundo. Parang gusto mo uh, mawala ka na lang parang bula o mamatay ka na lang dahil hindi mo kayang harapin yung mabigat na problema na dumating sa buhay mo. Maaaring ito ay matinding sakit, maaaring ito ay nawalan ka ng trabaho, o baka naman ay namatayan ng mahal sa buhay, o nabaon sa malaking pagkakautang, um, nabaon sa negosyo o nalugi ang negosyo. Yung feeling natin, mga kapatid, na parang wala ng solusyon yung ating problema na dumating sa ating buhay. Ang sabi po ng Panginoon ay ito ay nangyayari sa mundo dahil meron po tayong kalaban. Meron pong tinatawag na mga fallen angels o si Satanas at ang kanyang mga um, masasamang anghel o lahat ng mga anghel na sumama sa kanya para magrebelde sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang tinatawag ng mga fallen angels o mga evil spirits. Nakasama po natin ngayon dito sa lupang ito o sa mundong ito na nagbibigay po sa atin ng iba't ibang klaseng mga problema o iba't ibang klaseng mga uh, pagdurusa dito sa mundong ito, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia dito sa 1 Peter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ang sabi naman po dito, okay, Tagalogin muna po natin. Be sober. Ano pong ibig sabihin ng be sober, mga kapatid? Ang be sober po ay ibig sabihin kung ang isang tao po ay lasing, ano po, o kaya naman ay high siya sa pinagbabawal na gamot, ito po ang kabaligtaran ng sober. Kapag sinabi pong be sober, ibig sabihin kailangan maging malinaw yung isipan ng isang tao o kailangan maging malinaw yung isipan natin na hindi tayo lasing, hindi tayo high sa anumang substance o hindi tayo naninigarilyo ng kahit anong mga masasamang droga. At ang sabi dito, mga kapatid, be vigilant. Anong ibig sabihin? Maging mapagmasido, maging alerto, no, mga kapatid, dahil ang sabi daw po dito, dahil ang ating kalaban ay parang leon
na naghihintay ng kanyang pagkain, no? Naghihintay na talagang kainin yung mga tao na magdi-disconnect o mawawalan ng relasyon sa ating Panginoon. So mga kapatid, napaka-importante po na lagi tayong magkonekta sa ating Panginoong Diyos. Ano po mga kapatid, dahil ang sabi po dito ng Biblia ay meron tayong kalaban na si Satanas na hindi tumitigil hanggat hindi tayo napapahamak o hanggat hindi tayo lumalayo sa ating Panginoon. Dahil ayaw na ayaw po ng kalaban no, ni Satanas na tayo po, saglit lang po, i-adjust ko lang po itong monitor. Ayaw na ayaw po ni Satanas na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Ayaw na ayaw po ni Satanas na tayo po ay nagwo-worship sa Panginoon. Ayaw na ayaw po ni Satanas na binibigyan po natin ng oras ang ating Panginoon sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pananalangin. Ayaw na ayaw po ni Satanas yan. Kaya naman po mga kapatid, kapag tayo ay malapit sa Panginoon, siguro isipin nyo lahat na ng problema ibibigay ni Satanas para lang tayo ay lumayo sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa aking experience, the more na lalapit ako sa Panginoon, the more na talagang gusto ko na pagsilbihan ng Panginoon, the more na maraming problema ang darating. Hindi ko alam bakit. Ito po talaga yung experience ko, no? Ewan ko po sa inyo kung na-experience nyo rin po ito. Na the more na lumapit tayo sa Panginoon, no? The more na magsilbi tayo sa Panginoon, the more na problema naman ang darating, no, mga kapatid. Kasi meron daw po tayo, sabi ng Biblia, meron daw po tayong kalaban na hindi tao. Ito, ang sabi po dito kaya ang sabi dito sa 1 Peter 5:8, ay magpaka-sober tayo o magpakalinaw ng isipan. Huwag tayong malasing o huwag tayong maglasing o kung anumang makakalabo ng ating pag-iisip. Maging vigilant tayo, maging alerto, maging mapagmasid. Dahil ang ating kalaban ay parang leon na gusto tayong patayin, gusto tayong kainin, no mga kapatid. At ang sabi pa dito sa Ephesians 6:12, mga kapatid, yun daw pong ating kalaban ay hindi tao, no mga kapatid. Ang sabi po dito, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. So ibig sabihin mga kapatid, ang ating kalaban na si Satanas at ang kanyang mga masasamang anghel o mga evil spirits ay hindi katulad nating tao na mayroong dugo, mayroong laman, mayroong buto, at mayroong physical na katawan, no mga kapatid. Sila po ay spiritual na mga nilalang. Hindi po nila kailangan matulog, hindi nila kailangan kumain. Nandyan po si Satanas at ang mga masasamang espiritu simula po nung ipinanganak tayo hanggang ngayon, mga kapatid. Nakatutok lang po yan sa buhay natin. No? May kanya-kanyang mga evil spirits o mga fallen angels na nakatoka sa atin para alamin kung sino ba tayo, kung ano bang kahinaan natin, kung ano ba yung karakter natin, no? Mga kapatid. Kaya naman, pagka namatay ang isang tao, parang sa kanilang panggagaya, no, sa mga tao o mga taong namatay, gayang-gaya nila yung boses, gayang-gaya nila yung mannerism, nagagaya nila yung anyo ng isang namatay na tao para lokohin yung mga nabubuhay pa na akala nila buhay pa yung kanilang mga namatay na kamag-anak. Pero ito pong mga multo na ito, yung mga nagpaparamdam na akala natin mga espiritu ng ating mga namayapang kamag-anak, ito po ay sina Satanas at ang kanyang mga masasamang espiritu o mga demonic o mga demonic spirits, no, mga kapatid, fallen angels na ginagaya yung ating mga appearance, voices ng ating mga namatay na
kamag-anak. So, ito pong ating mga kalaban dito sa mundo ay hindi tao at sila ay talagang naghihintay lang na lumayo tayo sa Panginoon at talagang papatayin o gagawin nila lahat para tayo ay magdusa, mga kapatid. So, wag po tayong magtaka kung minsan sa buhay po natin ay may dumating na malaking, mabigat na problema. Ano po mga kapatid? Sabi ko nga po kanina, maaaring ang problemang ito ay matinding karamdaman. Marahil ang problemang ito na darating sa ating buhay na mabigat ay mawalan tayo ng trabaho o mamatayan ng ating mahal sa buhay o kaya naman ay mabaon sa utang o kaya naman ay malugi sa negosyo, no mga kapatid. Kung ano man po ang ating problemang pinagdadaanan ngayon, may pangako po ang Biblia na talagang tutulungan tayo ng Panginoon kung tayo ay magtatapat sa Panginoon. Basahin po natin muna dito sa Revelation 12:12. Sabi po dito, "Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe," ibig sabihin, babala, "woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time." So si Satanas daw po at ang mga masasamang spirito o mga fallen angels na mga anghel na masasama na sumama sa kanya na magrebelde sa Panginoon ay bumaba daw po sila dito para may matinding galit sa mga tao, no mga kapatid. Ang sabi po dito dahil alam nila na yung oras nila ay malapit na. Kasi nakalagay po sa Revelation ay talagang yung parusa nila ay nakatakda na, mga kapatid, no? Inihintay na lang nila yung parusa nila pero alam nila sa sarili nila na maikli na lang yung oras nila dito sa mundo, kaya naman ginagawa nila ang lahat para tayo ay mapalayo sa Diyos, mga kapatid. Minsan hindi lang mabigat na problema ang binibigay ni Satanas, mga kapatid. Minsan kung ano pa yung gusto mo, na hilig mo talaga sa buhay, minsan yun pa po ang bibigay niya. Katulad ng siguro kung hobby mo ay ganito, bibigay ni Satanas yan sa'yo, no? Para magpaka-busy ka dyan at mawalan ka ng oras o panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos o kaya naman sa pananalangin, no mga kapatid. Minsan, akala natin puro masasama yung binibigay ni Satanas. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan kung ano pa yung mawawalan tayo ng oras sa Panginoon, yung kung ano pa yung gustong-gusto natin. Siguro, bigyan ka ng magandang business, magandang hobby, magandang kung ano-anong bagay, no? Regalo. Kung ano-anong bagay, magandang trabaho, magandang kung ano-ano. Para lang mawalan ka ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mawalan ka ng oras sa pagsisilbi sa Panginoon. No, mga kapatid, minsan yan ang silo ni Satanas o pang hikayat ni Satanas para tayo ay mapalayo sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi po dito sa Job 1:18, alam na alam ni Satanas kung ang sabi po dito sa Biblia na ang goal talaga ni Satanas ay patayin tayo, no, mga kapatid. Kung kaya niya lang tayong patayin ngayon, papatayin niya tayo, mga kapatid, no? Si Satanas ay talagang wala siyang ibang gusto kundi patayin ng mga tao. Pero bakit hindi niya po tayo napapatay? Dahil po sa pagpoprotekta ng ating Panginoong Diyos, no, mga kapatid. Kaya po hindi tayo mapatay ni Satanas ay dahil sa ating proteksyon na natatanggap sa ating Panginoong Diyos. Huwag po nating isipin na hindi tayo mahal ng Diyos o wala nang pakialam yung Diyos natin, mga kapatid. Dahil kung wala po talagang pakialam ang Diyos sa atin, ay patay na tayo ngayon. Basahin po natin dito sa Job 1. Job 1:18-19. Alam niyo po ba nung pinahintulutan si Satanas na subukin yung buhay ni Job, yung mga kapatid? Ang unang-unang ginawa ni Satanas ay pinatay niya yung mga anak ni Job, mga kapatid. So, nakikita po natin dito, mga kapatid, na talagang gustong-gusto niyang patayin. Kung bibigyan lang siya ng pahintulot ng Diyos, ay gustong-gusto niyang patayin yung mga tao. Sabi dito, while he was still speaking, another also came and said, "Your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead.
and I alone have escaped to tell you. Kung babasahin niyo po itong story ni Job, napaka masalimuot ng buhay niya mga kapatid, no? Siya ay sinubok ng Panginoon kung gaano siya katapat. Pero bandang huli mga kapatid, talagang nasumpungan siya na talagang tapat talaga sa Panginoon. At sa kanyang pagtatapat, sa kanyang pag-overcome ng kanyang mga pagsubok na natanggap, no mga kapatid, siya ay pinagpala pa ng Panginoon, no mga kapatid. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking experience. Nung ako po ay makarating ng Germany for the first time noong 2013, may napansin po ako na isang building doon dahil ito yung pinakamataas na building sa Frankfurt, Frankfurt, Germany. Itong tinatawag na Commerzbank Hochhaus. Ito po ay napakaganda. No? Ito yung pinakamataas na building sa Germany, sa buong Germany. So, nung pagdating ko po doon, inaano ko lang, parang tinitignan ko lang ito. Ang ganda naman ng building na to. Talagang manghang-maha ako kasi mataas, no, mga kapatid. Mataas itong building na to. Ang unang trabaho ko po doon, mga kapatid, ay sa restaurant. So, nung nakapagtrabaho po ako sa restaurant, ang yung mga customer namin ay mga mga naka-Amerikana, talagang mga office workers. Talagang maganda yung trabaho nila sa bangko talaga. So, sabi ko sa isip ko lang habang nagsaserve ako sa restaurant, ang ganda naman ng trabaho nitong mga tao na to, ang ganda ng suot. Siguro talagang malaki sahod nitong mga to eh. Ang ganda siguro ng nito, career talaga, no? Siguro sarap siguro magkaroon ng ganitong trabaho. Sabi ko sa isip ko, no, mga kapatid. Tapos nagkaroon ng pagkakataon na doon sa restaurant ay pinagtatrabaho po ako ng araw ng Sabado. So ako po ay Seventh-day Adventist at inuutos po ng Panginoon na huwag tayong kumita o huwag tayong magtrabaho at kumita ng pera sa araw ng Sabbath o sa 7th day of the week, which is Friday sundown hanggang Saturday sundown. So, ayaw ko po talagang magtrabaho sa araw ng Sabat. Pero yung aking boss sa restaurant ay gusto niya ako magtrabaho ng Sabado. So, nagpray po ako sa Panginoon na sana bigyan ako ng trabaho na walang Sabbath, no? Na walang Saturday. So, dumaan ng nag-try akong mag-apply. No, mga kapatid, nag-try akong mag-apply. Napakaraming application na inano ko. Hanggang sa, basta, pagka mag-apply ako mga kapatid, meron na, pagka-interview talagang naka-suit, no? Talagang gusto kong matanggap. Ang ina-applyan ko ay, basta trabaho sa computer. Basta may kinalaman sa computer dahil ang tinapos ko po ay sa computer. Tapos, dumating ang ilang mga interview, napakaraming interview. Tapos, doon sa huling interview ko, kung kailan ito yung interview na talagang pinaka-importante, doon pa yung suot ko ay ordinary lang. Mga kapatid, sa lahat ng nagdaan na interview ko, ang suot ko napakaganda, naka-suit, naka-korbata. Tapos itong huling interview ko, parang casual dress lang na hindi maganda yung suot. Pero ito yung natanggap ako, mga kapatid. Ang ganda ng trabaho dahil ang sabi nila, ite-training ka namin for 6 months na maging database developer. So ite-training ka paano mag-programming, lahat ng kailangan mo bibigay, computer, laptop, allowance, lahat bibigay sa'yo, no? Sabi niya, ang ganda naman itong trabaho na to. Sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you. Dahil wala nang Sabat kasi Saturday, Sunday off. Kasi Monday to Friday lang ang opisina. So, Panginoon, maraming salamat. Kasi ngayon, makakapagtrabaho na ako sa opisina o sa isang bangko. Maraming salamat. Talagang tuwang-tuwa ako mga kapatid doon sa araw na natanggap ako mga kapatid. Hindi ako makatulog. Sobrang saya ko mga kapatid. Hanggang sa nag-training ako ng 1.5 month. Tapos ang sabi nila, may
siguro pwede ka nang siguro pwede ka nang magtrabaho kasi natuto ka na, mabilis ka matuto eh. Dapat 6 months yung training pero okay na, trabaho ka na. Sabi nila. Tapos sabi ko, saan ako magtatrabaho? Sabi nila, doon ka magtrabaho ka doon sa ang trabaho mo ay doon sa pinakamataas na building sa Frankfurt, yung Commerzbank Hochhaus, sabi niya. Ha? Nagulat talaga ako mga kapatid. Parang, wow. Dati parang, ko lang yun ah. Iniisip-isip ko lang na parang pinapangarap na makapasok man lang doon. Kahit, hindi ko pangarap makapagtrabaho doon mga kapatid. Kahit hindi ko naisip na makapagtrabaho ko doon sa Commerzbank Hochhaus na ito. At nung sinabi nila magtatrabaho ko dito, talagang tuwan-tuwa ako mga kapatid, no? Talagang nung nandun na ako sa loob, natatawa talaga ako mga kapatid dahil kung alam nyo lang kung ano yung iniisip ko, pagdating ko ng Germany, talagang tinititigan ko itong building na ito. Kung alam nyo lang kung gaano ako kasaya ngayon, sabi ko sa sarili ko, no? So, nagtrabaho ko doon mga kapatid hanggang sa sabi ng Panginoon sa akin. Hindi naman sa hindi naman ako nababaliw o Wala akong narinig na boses no ng Panginoon sa akin. Ang pinaisip lang ng Panginoon sa akin mga kapatid nung ako ay nagtatrabaho na doon. Napakagandang trabaho kasi mga kapatid, no? Programming, database developer, tapos yung trabaho ay napakagaan. Mga kapatid, napakagaan ang trabaho. May sarili kang desk, may sarili kang computer. Puro coffee break, no? Ang sarap. Walang masyadong stress, walang ka-stress ang trabaho, napakasarap ng trabaho, napakagaan, no? Hanggang sa pinaisip sa akin ng Panginoon mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon sa akin sa isipan ko, binigay ko na ngayon sa iyo yung gusto mong trabaho. Ang ganda niyan, sabi ng Panginoon sa akin. Kailan ka ngayon maglilingkod sa akin? Yun ang pinaisip sa akin ng Panginoon. Kasi matagal na ako nag-aaral ng Bible dito sa panahon na ito mga kapatid at nalaman ko na rin yung story ni Roger Morneau na talagang may Diyos, no mga kapatid. Yung story ni Roger Morneau na devil worshipper na naging Seventh-day Adventist, no mga kapatid, si Roger Morneau. Search niyo po yung story niya, napakaganda. So nalaman ko na po na may Diyos. At talagang naniniwala ako na may Diyos. At dun sa mga pagkakataon na yun mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa akin, kailan mo ko paglilingkuran? So, to make the long story short, nag-quit po ako sa aking trabaho at nag-full-time missionary. Para sa ibang tao po mga kapatid, ito'y kabaliwan. Dahil kung kailan ka nagkaroon ng napakagandang trabaho, doon ka mag-quit. Anong klaseng tao ka ba? Hindi mo ba naiisip? No? Siguro kung ibang tao lang to, sabihin nila, nababaliw ka na yata. Ano sinasabi mo, magpo-full-time missionary ka? Kung kailan ka nagkatrabaho na napakaganda sa pinakamataas na building dyan sa Germany, saka ka mag-quit, saka ka magre-resign, anong klaseng pag-iisip yan? Kabaliwan yan. No, mga kapatid. Pero ito yung talagang na mas napalapit ako sa Panginoon mga kapatid, no? Talagang sabi ng Panginoon sa akin, ngayon, naranasan mo na ang ganyang klaseng trabaho, binigay ko na sa iyo, napakaganda ng sahod, napakaganda ng trabaho. Kailan mo ko paglilingkuran? Ang sabi ng Panginoon, no? Mga kapatid, ang sabi po dito sa Matthew 13:44-46, and again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Mga kapatid. So, ang sabi ko, pagka sinesermon ko itong message na ito mga kapatid, alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na lahat ng maliligtas o lahat ng makakapasok sa langit ay mga matatalinong businessman. Paano ko po nasabi yun mga kapatid? Na yung lahat ng maliligtas ay mga matatalinong businessman. Kasi mga kapatid, yung mga talagang matatalinong businessman katulad ng mga Chinese, no? Pag yung maliit na business nila ay lumago, hindi yan basta-basta
magwawaldas ng pera at bumili ng kung ano-ano. Ang gagawin niyan, mag-i-invest pa yan, no? Talagang siguro bebenta niya lahat ng pag-aari niya tapos mag-i-invest pa siya para mas malaki yung maging ano niya, yung pag-aari niya o mas lumawak pa yung business niya, no? Ganun yung pag-iisip ng mga Chinese o yung mga matatalinong mga businessman talaga. So meron silang business ngayon pero ang gagawin nila ang vision nila ay magkaroon pa ng mas malaking business. So yun yung mga matataling businessman. So ang sinabi ko po mga kapatid dito sa Matthew 13:44 to 46, ang mga maliligtas po ay mga matatalinong businessman. Dahil nasabi po dito, meron daw pong isang tao na bumili ng isang lupain. Dahil alam niya, dun sa lupa na yun ay merong nakatagong kayamanan na siya lang nakakaalam na napaka-halaga o laki ng halaga nung kayamanan na yun na nandun sa lupa na yun. Siya lang nakakaalam. So ang ginawa niya, siguro binenta niya kung meron man siyang karawahe sa panahon na ito. Sa panahon natin ngayon, kung meron ka bang kotse, kung meron ka bang bahay, lupa, kung ano man merong pag-aari ka, bebenta mo lahat yan para lang bilhin itong lupa na ito na may kayamanan. So mga kapatid, sa palagay nyo, matalino ba itong tao na to na nasa Matthew 13:44 to 46? Dahil binenta niya lahat ng pag-aari niya para bumili ng isang lupa na alam niya na may kayamanan doon na mahalaga pa o mas mataas pa yung value kaysa doon sa meron siya ngayon. Matalino ito mga kapatid dahil kasi binenta niya lahat ng pag-aari niya para mabili yung lupa na yun. Dahil dun sa lupa na yun, merong nakatagong kayamanan na mas malaki pa yung halaga kaysa dun sa mga bagay na binenta niya. Ganito po yung kaligtasan natin mga kapatid. No? Ang buhay po natin dito sa lupa ay 70 years lang, average. Pwede tayong siguro makaranas hanggang 120 years kung kaya natin talaga, hindi ko alam. Pero may mga taong nakakarating ng 120 years. Sabihin natin makaranas tayong magkaroon ng 100 years, no? Anong kwenta nun mga kapatid? O paano mo ikukumpara yun sa eternity na naghihintay sa atin sa langit, mga kapatid, no? Ang buhay po natin dito sa lupa ay napakaikli lang kung ikukumpara po natin sa naghihintay na buhay sa atin sa langit, mga kapatid. Na wala ng kamatayan, wala ng pagtanda, wala ng pagkapagod, wala ng magiging problema, paghihirap, no mga kapatid, sa langit na bayan. So, ang sabi po dito sa Matthew 13:44, kung atin daw pong isusuko lahat 100% sa Panginoon, yung buhay natin ngayon, no mga kapatid, itong buhay na natitira sa atin o yung mga taon na natitira sa atin dito sa lupa na ito, kung ating gagamitin itong oras na ito sa paglalingkod sa Panginoon, ay tayo ay parang itong tao na ito na matalino, no? Kagaya natin itong tao na ito na matalino, mga kapatid, dahil binenta niya lahat ng kanyang pag-aari para bilhin ang isang lupa na merong kayamanan na mas malaki ang halaga, mga kapatid. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kailangan nating isuko lahat sa Panginoon 100% kung gusto po nating maligtas. No, mga kapatid. Kung gusto po natin makamit ang buhay na walang hanggan, kailangan po natin isuko lahat 100% sa Panginoon. Dahil ito lang po yung tanging paraan, mga kapatid. Kagaya po nitong, ang sabi pa dito, no, babasahin pa natin, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So mga kapatid, again, isang parable na naman o isang story na naman. Nasabi dito, ang kaharian ng langit ay parang may isang businessman, no? At binili niya itong napakahalagang pearl na ito. Siya lang nakakaalam. Itong pearl na ito ay napakahalaga at malaking value kapag binenta mo. Itong pearl na ito, alam niya. Siya lang nakakaalam na malaking halaga ng pearl na ito. So ang ginawa niya, binenta niya lahat ng pag-aari niya, no mga kapatid, at binili niya itong pearl na ito.
Binili niya itong pearl na ito, pinagpalit niya lahat ng meron siya, no? Lahat ng pag-aari niya, kung meron siyang bahay, lupa, kotse, gamit, kahit anong gamit meron siya, binenta niya lahat para lang mabili itong perlas na ito dahil alam niya na itong halaga ng perlas na ito ay higit pa, ano? Mas higit pa dun sa halaga ng meron siya ngayon. Ganon din po yung kaligtasan, mga kapatid, no? Yung buhay natin ngayon dito, kahit sabihin natin umabot tayo ng 100 years old, paano natin ikukumpara ito dun sa eternity, no? O yung habang buhay na kasiyahan kasama si Kristo, paano natin ikukumpara yun, mga kapatid? Ano bang porsyento ng 100 years sa eternity, mga kapatid? No? Ano ba yung ratio ng 100 years sa eternity? Hindi nga natin malaman mga kapatid. Eternity yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan, wala ng problema, wala ng sakit, wala ng pagtanda. Puro kasiyahan na lang kasama si Kristo sa paraiso, mga kapatid. Ito yung naghihintay sa atin. Kaya kung matalino po tayo, mga kapatid, kung matalino po tayo, kailangan nating isuko lahat sa Panginoon. Surrender all to God, no? Yung natitirang oras natin sa mundong ito, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pwede tayo mamatay bukas, pwede tayo mamatay next week, pwede tayo mamatay next month, next year, hindi po natin alam. Meron pong biglang kamatayan, biglang nagkaka-cancer, biglang nakaka-heart attack, bigla na lang na-aksidente sa daan. No, mga kapatid, hindi natin alam. Pero kung isusuko natin yung buhay natin sa Panginoon 100%, mga kapatid, meron tayong assurance na maliligtas tayo, mga kapatid. Dahil kagaya ng parable na ito, kagaya ng story nito na nasa Matthew 13:44-46, ay matalino sila, mga kapatid, dahil alam nila yung halaga ng kaligtasan na binuwis nila o sinacrifice nila yung buhay nila ngayon dito sa mundong ito. Yung mga natitirang buhay. Kung ako ay 33 years old na ngayon, mga kapatid, kung average life expectancy sa mundo ay 70 years na lang, so ilan na lang natitira sa akin? Nasa 40 years na lang, mga kapatid, no? Kung ako ay hindi maaksidente. Yun ang tanong. Kung ako ay hindi maaksidente o kung ako naman ay hindi magkakasakit, no? Siguro 40 years pa. Pero hindi natin na masisigurado na meron pa akong 40 years. Kasi may mga sakit, may pandemic, kung ano-ano, may gera, hindi mo alam kailan ka mamamatay, no, mga kapatid. Kaya naman napaka-importante na lagi tayong nasa Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon dito sa Luke 14:26, "If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple." Ang sabi po dito, mga kapatid, no, kung hindi daw na po natin pipiliin ang Panginoon, no, o kung pipiliin natin higit pa itong ating pamilya kaysa sa Panginoon, hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Kung ating pipiliin ang ating sarili kaysa sa Panginoon, hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon ay 100% surrender, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng 100% surrender, mga kapatid? Alam niyo po ba noong, kwento ko lang, no? Yung aking asawa ay matagal kaming hindi nagkaanak, mga kapatid, no? Siguro 7 years. Hanggang sa sabi ko sa kanya, siguro gusto ng Panginoon, hindi talaga tayo magkaanak. Siguro gusto ng Panginoon ay mag-ampon na lang tayo at ganun talaga ang buhay. Siguro tanggapin na lang natin, ganun talaga ang kapalaran natin na hindi tayo magkakaanak. Sabi ko sa asawa ko. Pero ang asawa ko, mga kapatid, hindi niya matanggap. So umiiyak siya at sabi niya, hindi ko kayang hindi magkaanak. Sabi niya, hindi ko matanggap na hindi tayo magkaanak. So ang sabi ko sa kanya, basta ang masasabi ko lang sa iyo, tanggapin mo na kung kalooban ng Panginoon na hindi tayo magkaanak, yan talaga yan, wala tayong magagawa diyan. Kailangan nating isurrender sa Panginoon lahat, no? Kung ganyan ang kalooban ng Panginoon sa atin, so be it, no? Sige, okay. So hanggang sa dumating siya sa punto, mga kapatid, yung asawa ko na natanggap niya na okay, sige. Tanggap ko na ngayon na talagang baka hindi talaga tayo magkaanak, siguro mag-aampon na lang tayo kasi tagal namin din magkaanak, mga kapatid, no? So sabi niya, sige, simula ngayon
maluwag na sa loob ko, tanggap ko na, hindi tayo magkakaanak. Alam niyo mga kapatid, ito yung miracle ng Panginoon. Kasi nagpe-pray kami eh. Panginoon, kung kayo po ay, kung kalooban niyo po na magkaanak kami, nawa po kami ay magkaanak at dededicate po namin sa paglilingkod sa inyo, sa simbahan. Kung may man po ay pagkakalooban niyo ng isang anak. Pero kung hindi po, Panginoon, ay kayo pong bahala. Nawa po ang kalooban niyo siyang mangyari. Alam niyo mga kapatid, noong oras o nung araw na tinanggap ng aking asawa yung idea na hindi na kami magkakaanak. Tanggap na niya. Nung natanggap na niya na baka mag-ampon na lang kami, doon siya nabuntis, mga kapatid, no? Doon talaga siya nagbuntis ng tuloy-tuloy kasi nakunan po kami ng 3 beses. So doon talaga siya nagbuntis ng tuloy-tuloy at nakapanganak at nagkaroon po kami ng anak. So mga kapatid, ang lesson po dito mga kapatid. Kapag may problema po tayo, kailangan lumapit agad tayo sa Panginoon. Dahil wala pong ibang makakasolusyon sa ating problema kung hindi ang Panginoon. Mga kapatid, no? Wag nating isipin na masusolusyonan natin yung problema natin sa sarili natin. Mga kapatid, impossible. Imposible nating masolusyonan. Lalo na kung ang isang mabigat na problema, imposible nating masusolusyonan yan sa ating sariling kakayanan. Ang Panginoon lang po ang makakasolve ng isang problema na lalo na kapag itong problema nito ay napakabigat, mga kapatid. No? Alam niyo po yung experience ni Gideon, mga kapatid. No? Si Gideon, doon sa Judges 7:20. Si Gideon, mga kapatid, ay ang lalabanan nila doon sa panahon ng Old Testament ay libo-libo. At ang gusto niyang mangyari, libo-libo rin yung kanyang mga sundalo para matalo nila yung mga libo-libo nilang mga kalaban. Pero ang sabi ng Panginoon, pagka libo-libo rin yung sundalo mo, baka isipin nyo, kayo lang talaga yung nakatalo dyan sa mga kalaban nyo. Sabihin nyo, hindi kayo sinulungan ng Panginoon na talagang natalo nyo sa sarili nyo yung lakas. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, masyadong marami yan, 10,000 na yan. Bawasan mo pa. Hanggang sa naging 300 na lang yung sundalo ni Gideon, mga kapatid, no? 300 na lang. Pero yung magiging kalaban nila ay libo-libo, mga kapatid, no? Ang gustong iparating na mensahe ng Panginoon ay hindi sa kanilang lakas kundi sa lakas ng Panginoon sila magtatagumpay. O sa lakas ng Panginoon, sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon sila masosolve yung problema nila, mga kapatid. O kung may problema man tayo, ang Panginoon lang po ang makakasolve ng ating problema. Anong kailangan natin gawin? Kagaya po ng ginawa ni kagaya po ng ginawa ni Gideon, ano pong sandata nila? Di ba normal sa isang labanan, dapat kung talagang gera yan, ang dala mo ay espada o kung hindi naman baril. Kung talagang labanan yan, dapat ang dala mo espada. Pero ang pinadala ng Panginoon ay trompeta at saka ilaw, mga kapatid, no? Anong klaseng gera yan? Ang dala mo, trompeta at saka ilaw. Paano ka makikipaggera dyan? Ang gustong iparating ng Panginoon, mga kapatid, hindi sa kanilang lakas nila mapamanagumpayan yung laban na yun. The battle belongs to the Lord. Ang gustong iparating ng Panginoon, no? Ang Panginoon ang tatalo sa kanilang mga kalaban. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Ang Panginoon ang magsosolve ng ating mga problema. Ang Panginoon lang ang may kakayahan na isolve yung ating mga problema, mga kapatid. Ano pong sumisimbolo dito sa trompeta? Kasi ang ginamit po nila ng trompeta dito sa sina Gideon ay shofar, mga kapatid. Ang shofar po ay hinihipan lang. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, o anong dahilan kung bakit hinihipan ng shofar, mga kapatid? Ito yung sungay ng tupa. Alam niyo saan ginagamit ito, mga kapatid? Sa pagtawag sa presensya ng Diyos. Hinihipan po ang shofar para tawagin yung presensya ng Diyos, mga kapatid. So, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, pag meron tayong problema, anong dapat natin gawin?
huwag tayong magpanik, mga kapatid. Pag meron po tayong mabigat na problema na dumating sa buhay natin, huwag tayong magpanik. Anong kailangan natin gawin? Kailangan po nating tawagin yung presensya ng Diyos. Paano? Mag-worship tayo, mga kapatid. Mag-worship tayo agad-agad. Tawagin natin yung Panginoon sa pananalangin, no? No? Ang gusto ng Panginoon, huwag tayo magpanik pag may problema. Ang gusto niya, i-worship natin siya, mga kapatid, no? Sa oras na yon na may problema tayo, i-worship natin siya. Medyo hindi normal yun, mga kapatid, dahil lang isang tao, pag may problema, ano yan, sasakit ulo, kung ano-anong naiisip, no? Panic agad. Yan ang kadalasan na nangyayari sa tao. Pag may problema ang isang tao, yan ang kadalasan na nangyayari. Namomroblema ng matindi, hindi alam gagawin. Kaya naman, ang gusto po ng Panginoon, mga kapatid, kagaya ng pinagawa niya kay Gideon, huwag tayong magpanik, no? Hindi tayo ang magsasolve ng problema natin kung hindi ang Panginoon. Kaya ang gagawin natin, tatawagin natin ang presensya ng Diyos. Ito yung sumisimbolo sa pag-ihip noong shofar, mga kapatid, no, na dala-dala ni Gideon. At isa pa, may dala silang ilaw, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng ilaw? Ang sabi po dito sa John 8:12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Mga kapatid, no? Kailangan nating ipangaral yung salita ng Panginoon, o kailangan nating i-share yung gospel ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Yung good news na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at kailangan natin maghanda, sundin ang kanyang mga kautusan dahil siya ay muling babalik, no, mga kapatid. Ito yung dapat natin gawin pagka tayo ay may matinding problema. Ano yung dalawang yon? Ang sumisimbolo sa shofar o sa trompeta ay pagtawag sa presensya ng Diyos, at yung sa ilaw ay ang ating pangangaral o yung pag-share ng gospel sa buong mundo, mga kapatid. Kailangan nating paglingkuran ang ating Panginoon. Huwag tayong magpanik. Kasi kung tayo ay nagtatrabaho sa Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin ang boss natin ay ang Diyos. Ibig sabihin, kung magkaroon man tayo ng problema, bahala ng Diyos na mag-solve ng problema natin. Basta tayo, patuloy lang tayo sa pagsisilbi. Patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon, no, mga kapatid. Dahil ang problema na yan, sige, dumating ka, pero ang Panginoon ang magsosolve niyan, hindi ako. Kasi trabahante lang ako dito. The battle belongs to the Lord, mga kapatid. No? Kung tayo nagsisilbi sa Panginoon, ang Panginoon ang bahala sa ating mga problema. Basta ang kailangan natin gawin, tawagin yung presensya ng Diyos. Kaya naman napaka-importante, mga kapatid, na lagi natin tinatawag yung pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pag-worship umaga at gabi. Worship. Ang sabi po dito sa Romans 10:13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Napaka-importante niya, mga kapatid, no? Kapag tayo, sumisimbolo dito sa shofar, pag tayo tinatawag natin ng Panginoon, tayo ay maliligtas, mga kapatid. Pag tayo ay mag-worship umaga, gabi, pag tayo nananalangin, pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, wala po tayong kailangan ipag-alala. Dahil tayo po ay nasa kamay ng Diyos at tayo ay ligtas, mga kapatid. Napaka-importante niyan. Kaya naman, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo ay hindi 100% sa Kanya. So, ang title po natin ay isuko mo lahat sa Diyos 100%. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, ayaw niya kapag hindi tayo 100% na nagtitiwala sa Kanya, mga kapatid. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang sabi po dito sa Revelation 3:15-16, I know your works, sabi ng Diyos, mga kapatid. I know your works, that you are neither cold nor hot. Excuse me po. I know your work, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Anong pong ibig sabihin niya, mga kapatid? Ang gusto na pala ng Panginoon ay, dapat pala
mainit tayo sa pananampalataya sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. O kaya naman, huwag ka nang maglingkod. Alam mo yung ibig sabihin mga kapatid? Mas maganda na mainit ka sa pagsisilbi sa Panginoon o paglilingkod sa Panginoon. O kaya naman, huwag ka nang maglingkod. It's either you are hot or cold. Huwag ka lang maging lukewarm o huwag kang maging malahininga o nasa kalagitnaan na hindi ka mainit sa pananampalataya sa Panginoon, hindi ka rin malamig. Alam mo yung ibig sabihin mga kapatid? Hindi ka nagpa-participate sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka nakikisangkot sa pangangaral ng ebanghelyo, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka naglilingkod sa simbahan, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, at hindi ka rin naman pumapatay ng tao, hindi ka rin naman nagnanakaw, hindi ka naman gumagawa ng kahit anong mga masasamang bagay na yan. Nandun ka lang sa middle. Pumapasok ka lang ng simbahan, labas. Pasok sa simbahan, labas. Yan po pala ay napakadelikadong kalagayan bilang Kristiyano mga kapatid. Ang tinatawag na lukewarm status. Yung nandun ka sa gitna, na parang play safe. Alam mo yung ibig sabihin mga kapatid, yung play safe ka, na hindi ka masyadong naglilingkod sa Panginoon, hindi ka rin naman gumagawa ng masama. Nandun ka sa gitna. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, so then, because you are lukewarm, neither cold or hot, I will vomit you out of my mouth. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Pag tayo ay hindi 100% na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, mabuti pa, wag na tayo maglingkod dahil hindi rin tayo maliligtas. Yan po yung ibig sabihin yan. Dahil kung tayo ay nandoon sa kalagitnaan, na binibigay lang natin sa Panginoon ay 50%, no? O sinusurrender lang natin sa Panginoon ay 50%, 70%, 80%, 90%. Hindi daw po pala sapat yan sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay isuko natin lahat 100% sa Panginoon para tayo ay maligtas, mga kapatid. Dahil napaka-importante po na sa Panginoon ang 100% na surrender sa Kanya, mga kapatid. Ang sabi po dito sa Biblia that 1 Peter 2:21 to 22. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. He committed no sin and no deceit was found in His mouth. So napaka-importante ito mga kapatid. Ito pa ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jesus Christ dito sa John 5:14, afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. So napaka-importante nito mga kapatid. Ang gusto pala ni Jesus Christ mga kapatid, ay tumigil tayo sa lahat ng ating mga ginagawang mga kasamaan. Dahil ang panukala ng Panginoon sa atin, mga kapatid, kaya tayo nilinis sa ating mga karumihan, kaya tayo nilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan ay para tumigil sa ating mga kasalanang ginagawa. Hindi tayo nilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan upang magpatuloy sa pagkakasala, mga kapatid. Ang goal natin dapat ay tumigil. Ang gusto ng Panginoon ay tumigil tayo sa ating mga ginagawang kasalanan, mga kapatid. Yan ang panukala ng Panginoon sa tao, mga kapatid. Kagaya kay Adan at Eva, no? Ginawa o nilikha si Adan at Eva ng ating Panginoon Diyos para hindi magkasala, mga kapatid. Hindi nilikha ng Diyos si Adan at Eva para magkasala, mga kapatid, no? Para sumuway o para mamatay. After 900 years, mamamatay ka. Hindi ganun, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos kay Adan at Eva ay mabuhay habang buhay na walang kamatayan, walang pagdurusa, no, mga kapatid. Yun ang panukala ng Diyos sa kay Adan at Eva, sa tao. Pero dahil sa ating katigasan ng ulo, tayo ay namatay. Tayo napahamak. Kaya ang panawagan ng Panginoon sa atin, kung tayo man ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Patatawarin naman tayo ng Panginoon. No, mga kapatid. Kung tayo hihingi ng tawad sa Panginoon, tayo ay patatawarin. Ang sabi po ng Panginoon dito, ang sabi po ng Bible dito sa 1 John 1:9,
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, pag tayo pala ay nagkasala mga kapatid, kailangan lang natin humingi ng tawad at patatawarin tayo ng Panginoon. Pero, pagkatapos tayong linisin ng ating Panginoong Diyos, pagkatapos tayong patawarin ng ating Panginoong Diyos sa ating pagkakasala, hindi ito ay parang lisensya para gumawa ulit ng kasalanan, no, mga kapatid. Kaya tayo nilinis ng Panginoon ay para tayo ay tumigil sa ating mga ginagawang kasalanan, mga kapatid. Yes, araw-araw pwede tayong magkamali, pwede tayong gumawa o makagawa ng kasalanan na hindi tayo sinasadya. Pero wag nating sasadyain o paplanuhin. Dapat ang goal natin ay tumigil, no? Malinaw 'yan. Dapat ang goal natin ay tumigil sa ating mga ginagawang kasamaan. Pero minsan makakagawa tayo ng kasalanan na hindi natin sinasadya. Kaya naman merong pang mercy ngayon, mga kapatid. Meron pang mercy ang Panginoon sa atin ngayon na kapag tayo nagkasala, humingi tayo agad ng tawad, mga kapatid, sa Panginoon at tayo ay kanyang patatawarin at bibigyan ulit ng assurance ng kaligtasan. Pero wag nating abusuhin yung pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, no? Wag nating abusuhin yung kapangyarihan ng Diyos na magpatawad. Dahil darating ang araw, mga kapatid, yung tinatawag na close of probation, o kundi naman ay pag dumating yung araw o oras ng ating kamatayan at nakalimutan nating humingi ng tawad, yun ang delikado, mga kapatid, dahil di tayo maliligtas. Pag tayo ay kinamatayan natin yung ating ginagawang kasalanan, hindi po tayo maliligtas, mga kapatid. Kaya napaka-importante po na ang goal natin sa buhay, hanggat maaari ay tumigil sa ating mga kasalanan. Ang sabi po dito sa 1 Peter 1:15-16, "But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy." No, napaka-importante, mga kapatid. Sabi pa dito sa Hebrews 12:14, "Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord." Ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, kung walang kabanalan, kung hindi tayo magpapakabanal, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi tayo maliligtas kung hindi tayo magpapakabanal, mga kapatid. Kaya naman ang panawagan ng Panginoon sa atin ay magbalik loob sa Panginoon, mga kapatid. At talagang tigilan lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Dahil napaka-importante nito, mga kapatid, no? Napaka-importante na malaman natin kung ano ba yung purpose ng bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ito, mga kapatid. Ano bang purpose natin dito sa mundong ito? Ang sabi ng Bible, Ecclesiastes 12:13, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men." Mga kapatid, kung meron po palang dahilan o purpose ang tao dito sa mundo, ay yun ay bigyan ng respeto, bigyan ng pagpuri sa Panginoon, at sundin ang kanyang mga kautusan. Ito pala ang duty o katungkulan ng tao dito sa lupa, mga kapatid. Ang katakutan ng Panginoon at sundin ang kanyang mga kautusan. Hindi yung katakutan na parang nanginginig ka, parang ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang natatakot ako sa Panginoon. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon, ang ibig sabihin ng fear God and keep His commandments, ang ibig pong sabihin niya, mga kapatid, tumigil ka o tumigil tayo sa pagre-rebelde sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Tigilan nating nilalabag yung kautusan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Stop sinning, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng fear God ay stop sinning. Kasi kung talagang may takot tayo sa Panginoon, tayo ay matatakot gumawa ng kasamaan, mga kapatid. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Kahit isang tao walang, lahat tayo makasalanan. Sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala, mga kapatid.
No? Si Jesus lang ang hindi nagkasala. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong pag-asa na magpakabanal, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, sin no more. Hindi tayo uutusan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, na tumigil sa ating mga pagkakasala kung hindi ito possible, mga kapatid, no? Si Jesus Christ ay inuutusan po tayo na tumigil sa ating mga ginagawang kasalanan kasi possible po na talagang tumigil tayo sa mga kasalanan na ginagawa po natin. No, mga kapatid? Ang sabi po ni Jesus, sin no more or worse thing may happen to you. Ang sabi po dito sa John 5:14, afterward Jesus found him. Yung pong pinagaling ni Jesus na yung pong pilay na pinagaling niya at nakalakad yung pilay, nagkita sila ulit. Ang sabi po ni Jesus sa kanya, alam mo, magaling ka na ngayon eh. Tumigil ka na ha. Tumigil ka na sa iyong ginagawang mga kasalanan dahil baka hindi lang pilay ang aabutin mo sa susunod. Baka hindi ka lang mapilay, baka mas matindi pa dyan ang mangyayari sa iyo. Yan ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi dito, sin no more. You have been made well now. Sin no more or stop sinning lest a worse thing come upon you. Magaling ka na ngayon. Ang sabi ng Panginoon na sa atin, mga kapatid, kung tayo man ay nagkasala kahapon at humingi tayo ng tawad ngayon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, pinapatawad kita, nililinis kita sa inyong mga kasalanan, pero sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang umulit. Dahil baka hindi lang yan ang aabutin mong parusa. Baka hindi lang yan ang aabutin mong pagsubok sa susunod. Baka mas matindi pa yung magiging problema mo. Kung meron mo tayong pinagdadaan ng problema ngayon, mga kapatid, humingi tayo ng tulong sa Panginoon at tayo ay kanyang tutulungan, mga kapatid. Kung tayo may nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, mga kapatid. Pero pagkatapos na tayong pagalingin ng Panginoon sa ating mga pagkakasala, pagkatapos niyang linisin lahat ng ating mga kasalanan, ang payo ng Panginoon sa atin, mga kapatid, magaling ka na ngayon. Ang sabi dito sa John 5:14, magaling ka na ngayon. Stop sinning or sin no more, lest a worse thing come upon you. Tumigil ka na sa mga kasamaan na ginagawa mo, baka may mas matinding mangyayari sa buhay mo. So napaka-importante, mga kapatid, na pagkatiwalaan po natin yung sinasabi ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng takot, mga kapatid, no? Ang matinding problema ngayon sa mundo na ating kinagalawan, mga kapatid, kaya nakakapatay ng tao yung mga tao, kaya nagnanakaw, kaya gumagawa ng kung ano-anong karumal-dumal na krimen, ay dahil wala pong takot ang tao ngayon sa Diyos, mga kapatid. Dahil kung merong takot ang tao sa Diyos, hindi ka papatay ng kapwa mo tao, hindi ka magnanakaw, hindi ka gagawa ng kasamaan. Dahil may takot ka sa Diyos eh. Kaya ang panawagan ng Panginoon, mga kapatid, ay tayo ay matakot sa Diyos. No? Ang sabi ng Biblia, yun daw, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, mga kapatid. No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya naman sinabi ng Biblia ito ay totoo naman na kapag tayo ay merong takot sa Diyos, talagang titigil tayo sa ginagawa nating mga kasamaan. Ang sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. O ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. Ibig sabihin, nire-respeto natin siya bilang Diyos na manlilikha, na bilang Diyos na ating Ama na nasa langit. Kapag tayo kinikilala natin yung Diyos, mga kapatid, pag tayo ay may respeto sa Diyos, hindi tayo gagawa ng kasamaan. Nakakagawa tayo ng kasamaan dahil nakakalimutan natin yung Diyos, mga kapatid. May matinding sakit kasi yung tao, mga kapatid, no? May matinding sakit yung tao. Ang sakit ng pagkakalimot.
makakalimutin ang tao, mga kapatid. Alam niyo yung mga Israelites, nung paglabas nila ng Egypt, di ba, tinulungan sila ng Panginoon na lumabas sa Egypt. Tapos, nag-split yung Red Sea, nakita nila yung miracle ng Panginoon na talagang, wow, miracle ng Panginoon talagang pinadaan sila ng Panginoon dun sa ilalim ng dagat, nahawi yung tubig at dumaan sila doon sa gitna ng dagat, mga kapatid. Nakita nila yung miracle na yun. At may sumusunod sa kanilang um, um, cloud o ulap sa umaga at pillar of fire naman sa gabi. Ito ay miracle talaga, mga kapatid. Pero pagkatapos nilang makita ma-experience yung miracle ng Panginoon, nagawa pa nilang sumamba sa rebulto, mga kapatid, no? Ganon silang makakalimutin ang tao noon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mga kapatid. Yung mga tao sa panahon ni Moses, kung pagkatapos nilang makakita ng miracle ng Panginoon, ay sumamba agad sila sa rebulto ng rebulto ng ibang Diyos. O sumamba ulit sila sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kung gaano makakalimutin yung tao noon, ganun din makakalimutin yung tao ngayon, mga kapatid. Pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon dun sa matinding sakit o matinding aksidente na ating naranasan, tayo naman ngayon ay gumagawa ng kasalanan na parang hindi tayo niligtas, parang hindi natin nakita yung miracle ng Panginoon na kanyang ginawa sa atin nung mga nakalipas na araw. Madali po tayong makalimot sa Panginoon. Meron po tayong sakit na makakalimutin. Kaya naman, mga kapatid, napaka-importante na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon at sundin yung kanyang mga kautusan. Napaka-importante po na lagi nating naaalala yung Panginoon, yung mga kabutihan ng Panginoon na ginawa sa atin nung mga nakaraan. Para naman kapag tayo nagkaroon ng problemang mabigat ngayon, ay wala tayong, hindi tayo makakalimot. Ano bang gagawin na? Ano bang ginawa natin dati? No? Paano ba tayo niligtas ng Panginoon dati? Nag-pray tayo. Nanalangin tayo. Nag-worship pala tayo. Ganon din ang gagawin natin ngayon. No? Para hindi tayo makalimot, mga kapatid, tayo ay kailangan magkaroon ng lifestyle ng kabanalan. Paano ba yung lifestyle ng kabanalan? Ang lifestyle po ng kabanalan, bago ka matulog, magpe-pray. Paggising mo, magpe-pray. Paggising mo, pagkatapos mag-pray, ay magwo-worship muna. Hindi muna magpe-Facebook, hindi muna kung ano-anong gagawin mong, hindi muna, pagkagising natin sa umaga, mga kapatid, no? Ang unang-una natin gagawin na hindi maglaba, hindi maghugas ng plato, hindi magwawalis, hindi kung ano-anong mga bagay dyan, na kung anong maghanda ng pagkain, na kung ano-anong bagay dyan. Ang unang-una natin gagawin ay manalangin at mag-worship. Huwag kang maglaba, huwag kang maghugas ng plato, huwag kang maglinis. Ang kailangan nating unang gawin sa umaga, mga kapatid, paggising natin, mag-pray at mag-worship. Pagdating naman sa gabi, anong gagawin natin? Bago matulog, mga kapatid, mag-worship muna at manalangin bago tayo matulog. Dahil di natin alam, baka mamaya, pagkatulog natin na hindi na tayo magising. Baka mamaya, yun na yung huling pagtulog natin, na tuloy-tuloy na yung pagtulog na yun, hanggang mamatay tayo. Hindi natin alam, mga kapatid. So, napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay, ang sabi dito, ang katungkulan ng tao ay katakutan ng Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan at hindi yung pagkatakot na nanginginig, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng fear God and keep His commandments ay stop sinning o bigyan ng respeto yung Panginoon. No? Kapag tayo ay talagang binibigyan natin ng respeto yung Panginoon, hindi tayo gagawa ng anumang kasalanan, mga kapatid. So, ang panawagan ngayong gabi, mga kapatid, tayo ay tumawag sa Panginoon. Ano po ulit yung ibig sabihin ng shofar, yung pag-ihip sa shofar? Ito po ay ang pagtawag sa presensya ng Diyos, kagaya po ng nakalagay sa Judges 7:20, sa experience po ni Gideon. Pag po tayo ay may matinding problema sa buhay, huwag po tayong magpanik. Ang kailangan po natin gawin ay tawagin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pag-worship. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. At patuloy po tayong patuloy po nating ipangaral yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon,
Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kagaya po nung daladala ni Gideon at ang kanyang mga sundalo na trompeta at saka ilaw. Mga kapatid, sumisimbolo po ito sa pagtawag sa ating Panginoon, sa pagtawag sa presensya ng Panginoon, sa ating pag-worship at pangangaral ng salita o pag-share ng gospel sa buong mundo. Nawa po tayo ay may natutunan sa ating lesson ngayong gabi at pagpalain po lahat tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin bago po tayo magtapos. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa oras na namang ito na inyong pinagkaloob sa amin upang pag-aralan ng inyong salita. Panginoon, kami may nagpapasalamat sa paalala na inyong binigay sa amin na magtiwala sa inyo at isuko lahat 100% sa inyo. Kung gusto po naming makakamit ng kaligtasan at kung gusto po naming masolve ang aming mga mabigat na problema nararanasan sa araw-araw, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala po sa inyo lahat 100%. Na kayo lamang po ang makakasolve ng kung anuman pong aming pinagdadaan ng malaking problema ngayon sa buhay namin. Tulungan niyo po kaming huwag magpanik at tawagin ang inyong presensya sa aming pananalangin, pag-worship sa inyo, at pag-share ng magandang balita sa lahat ng tao. Tulungan niyo po kami sa aming mga hanap buhay. Nawa po ang Banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin. Basbasan niyo po lahat ng nanonood ng Banal na Espiritu at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na sa financial at lalong-lalo na po sa spiritual na aming pangangailangan. Alam po namin na malapit na po kayong dumating at tulungan niyo po kaming lahat na maghanda sa inyong muling pagbabalik. Ihanda po aming mga sarili, tulungan niyo po kami magkaroon ng Christ-like character. Bawat isa po sa amin nawa ay maging tapat sa inyo hanggang sa huli. Patawarin niyo po kaming lahat sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At binabati ko po lahat ng nanonood ngayong gabi. Si Sister Josephine Madera, God bless po sa Madera family. At kay Sister Flor Arellano sa Noria, God bless sa Noria family. God bless po sa ating lahat at nawa po ang pagpapalaan po ng Panginoon ang sumaating lahat sa gabing ito. At tignan po natin dito kung sino ang pwedeng batiin. So, sa ating pong mga kaibigan na hindi ko makita. Mamaya na lang po siguro, no? Saglit, titignan ko lang po dito kung sino yung active. Hindi ko makita. Okay. Sabi dito may 11 na hindi ko So mga kapatid, nag-decide po ako na hindi na magkakaroon ng ibang language kung hindi Tagalog at saka English. Kasi po ay marunong naman mag-Tagalog, no? Yung mga Kapampangan o marunong naman umintindi ng English. At saka gusto ko pong i-focus yung oras natin na mangaral araw-araw, no? Mangaral kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, mga kapatid. So, nandito nakikita ko na si Brother Donovan Amador. God bless po sa inyo, mga brother, sa inyong paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng literature evangelist na tangkilikin po natin ang ating sariling mga libro. Kung gusto niyo po ng Spirit of Prophecy, ay kontakin niyo po si Brother Donovan Amador. Yung mga Bible stories, Bible friends, basta may kinalaman po sa ating Panginoon ng mga libro, kontakin niyo po si Brother Donovan Amador. God bless the Amador family. God bless Arcelia C. Torres. Sa Torres family, God bless po sa inyo. At sa aking kapatid, mga kapatid, si Jewels
Garcia, Rolly May Sinke, at saka kay Sky. Maraming salamat po sa inyong panonood. Arvin Garcia, God bless po sa Garcia family. Sa aking ninang na si Gina Passion Figueroa, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming Bible study ngayong gabi. God bless the Figueroa family. Ganon din po ang Villamor family, sa aking tita na Sharon Sarmiento family. God bless the Sarmiento family and Villamor family. At ganon din po sa Rabano family, ang aming pong kapitbahay, si Brother Rodel and the Rabano family. God bless po sa inyo. Sa amin pong ninong na si Hermes Anesito Migrino, maraming salamat po sa pagsama sa aming Bible study. Sa akin pong matalik na kaibigan na si Sister Ethel Bacani, God bless po sa atin dyan sa Frankfurt, Germany. God bless the Bacani family. God bless the Claseto family, Kaminsky family. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagiging pagsama sa ating Bible study. Ganon din po sa Gravador family, Sister Geraldine, Sister Edgardo Gravador. God bless the Gravador family. At sa susunod po, siguro po bukas ulit, ang gusto ko po ay araw-araw, at least, no? Kung hindi man every other day, na tayo ay mangaral ng mangaral, dahil malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So, maraming salamat po. Kung meron po kayong topic na gusto nating talakayin o gusto niyo po ninyong talakayin, ay mag-message lang po kayo sa amin o mag-comment lang po kayo para may topic po natin. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, at susunod po ay magkikita ulit tayo bukas, alas 7 ng gabi. God bless po kay Sister Rapis, Sister Annie Rapis, no? God bless kay Sister Flore Paz Tumulak. God bless po sa inyo. At sa Roda Rabliv Ultron. So, God bless po sa lahat ng nag-like. At andito po ngayon, lahat ng nag-share. God bless po sa ating lahat. Kay Sister Maureen Joy Ambago Baltasar, God bless po sa inyo. At maraming salamat po sa lahat, no? Hindi ko man po kayo nabanggit, mag-comment lang po siguro kayo. Sister Merly Kayabyab Castillo, God bless po sa inyo. God bless sa Castillo family. De Guzman family, Marivic De Guzman. De Guzman family, God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At magkikita-kita po tayo ulit bukas, alas 7 po ng gabi. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless.